Pagsasampa ng qualified trafficking case laban kay Cassandra Ong at iba pang kasama nito at ang mga kasong posibleng isampa laban naman kay Wesley Guo, ating alamin kasama si Dr. Winston John Casio, ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Dr. Casio, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po at magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay. Ano po ang nagtulak sa PAOK at PNP-CIDG para sampahan ng qualified trafficking case sina Cassandra Ong at ang mga kasama pa nito? Alam niyo, meron tayong 10 mga testigo na mga Chino na nagsasabi na sila nga ay merong karanasan sa pangingidnap at pinilit dalhin dyan sa Lucky South 99, dyan sa may Whirlwind Corporation compound para magtrabaho sila dyan sa mga scamming activities. Meron din tayo nakuhang 4 na mga Filipino nationals na nagpakita ng kanilang kaalaman, direct na kaalaman, first-hand knowledge with regards to mga nangyayaring mga pambubugbog, pangingidnap, at saka forceful abduction diyan sa lugar na yan ng Lucky South 99, kung saan isa sa mga opisyal ay ito nga si Catherine Cassandra Ong. Tandaan ho natin, 24 anyos pero nakapagtayo na siya ng ganyang klaseng negosyo. Siya po ang may direktang kaalaman sa mga nangyayari dito, kaya siya ho ang aming isa sa mga prinsipal na kinasuhan. Sir, bukod po dito, ano naman po yung mga ebidensya na nag-uugnay sa Pogo ng Porac at ng Bamban para masabing interconnected ang mga organisasyong ito? Alam nyo, nung aming naradyang Bamban, nakita namin ng mga dokumento na nagpapatunay na meron silang direktang koneksyon papunta doon naman sa Porac, Lucky South 99. Nakita ko namin yung tinatawag nating konsepto ng profit sharing. Yung nauna po ay yung Lucky South 99. Marami ho yung mga sangay. Meron yan sa Friendship Highway sa Angeles, meron sa High Court dyan sa Porac, meron din sa Bigan, meron din sa Lawag noong araw. Then, ang kanilang kinita dyan sa mga sangay nilang yan, ang Lucky South 99, ang siyang naging seed money para may pagpatayo naman at makapagsimula ng operasyon yung dito sa may Bamban. Kaya nakita ninyo, nung tumakas itong si Alice Leal Guo, si Guo Waping, sino bang tumulong sa kanya doon sa Batam? Hindi ba si Jiang Ji? Si Jiang Ji na dating presidente ng Lucky South 99. Nung siya'y nahuli dito sa Jakarta, Indonesia, sino bang nakunan sa CCTV ng Jakarta Airport, Jakarta Ferry? Nakasama niya, hindi ba si Duan Renwu, yung financier ng Lucky South 99? Kaya ito ang aming aligasyon at papapatunayan sa mga ebidensya testimonya namin na silang dalawa, Porac and Bamban, belong to one criminal organization. Okay, maaari niyo po bang ibahagi sa amin yung mga testimonya ng mga na-rescue ninyong mga foreign nationals habang nasa kamay pa sila ng Lucky South 99 Pogo Hub? Alam po ninyo, itong Lucky South 99, bago pa man po namin na-radyan, minanmanan namin yan ng ilang buwan. At meron po siyang kakaibang reputasyon sa mga magpupugo. Ang tawag sa kanya is torture area. So kakaiba po itong Lucky South 99. At napatunayan nga po dito sa testimonya ng 10 nating mga nakuhang witnesses complainants na sila ay inabduct sa mga kasino. Ito kasi mga Chino may kakaibang ugali na magsugal ng magsugal. Sa kasusugal nila minsan hindi na nila kayang bayaran yung kanilang sugal. At yung kanilang pagkakautang. At pag nagkaganoon na, binibenta na po sila dito sa mga pogo na ito. At yun ay pare-parehong testimonya ng 10 sa mga witnesses complainants natin laban kina Catherine Cassandra Ong at sa kanyang mga kasama. 52 po sila lahat na nakasuhan dyan. Okay. May tanong po mula kay Luisa Erispe ng PTV. May investigasyon po ba na ginagawa ang PAOK at iba pang law enforcement agencies sa di umano'y libingan sa Pogo Hub dyan po sa Porac, Pampanga? Meron ho kasing mga witnesses na lumapit at nagsabi na may mga inilibing na mga katawan ng mga foreign nationals dyan po sa Porac sa Lucky South 99. Kaya kami po ay nag-a-apply po ngayon ng search warrant nang sa gayon ay legal naming matingnan, mahukay
yung mga lokasyon ay tinuro ng mga witnesses na di umano pinaglibingan ng mga foreign nationals. Hopefully po, within the week, makakuha tayo ng warrant. Sir, inyo rin pong inilahad sa mga report na pinaka-notorious itong Lucky South 99 sa Pogo community. Ano pa po yung ibang illegal activities na nadiskubre ninyo sa Pogo Hub na ito? Siyempre po, yung typical nilang gawain ng scamming, yung love scam, cryptocurrency scam, alam nyo, lahat na halos ng mga krimen associated to Pogos ay meron dito. Kidnapping, murder, torture, sex trafficking, labor trafficking, money laundering, scamming. My goodness. The list I can go on and on sa dami ng mga kasong isinampa at sasampa sa dalawang hubs na ito, yung sa Porac at saka yung sa Bamban. Okay, sa ibang usapin naman po, base sa mga nakaraang pahayag, wala pang kasong na isasampa laban kay Wesley Guo na sinasabing karelasyon ni Cassandra Ong. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, may nakikita na po ba kayong koneksyon ni Wesley Guo sa mga isyong ito? Meron naman po kami nakikita gawa ng ang kanyang pangalan ay lumalabas din bilang isang incorporator doon sa ibang mga negosyo po na itong mga Guo. So we're just waiting for tandaan ko natin yung unang mga kasong na isampa natin, mga unang bugso pa lamang po yun. So we still have a good number of cases that are being developed against the members of the Guo family, maging sa ibang mga personalidad na nauna lang nasangkot dito sa usapin ng Bamban at saka ng Porac. Binubuo lamang po namin yung ebidensya para sigurado kaming matibay yung ebidensya at hindi ma-dismiss sa level pa lang ng DOJ prosecutors. So sa ngayon po, may detalye na po ba tayo sa kinaroroonan ni Wesley Guo at kung sakaling matagpuan o mahuli, ano po yung mga posibleng kasong maaring kaharapin niya? With regards to his location, yan ho ay aming pinauubaya sa ating kasama sa law enforcement such as the National Bureau of Investigation, such as the Bureau of Immigration and the Philippine National Police, the DOJ and the DILG agencies. Then, if ever po nahuli naman po yan, kasama po siya sa susunod na mga bugso ng kaso ng qualified trafficking at saka ng money laundering. Mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok ngayon sa kwentong ito. Una po, kami humihingi ng tulong ulit sa ating mga local chief executives muna, sa mga mayors at saka sa mga governors. Tulungan po ninyo yung national agencies natin kasi ang panawagan sa atin ng Pangulo ay isang gobyerno tayo magtutulungan dapat para masawata ng problema ng mga scamming at saka ng mga pogong ito. Now, to the general public naman po, humihingi kami sa inyo ng tulong sa mga tips na pwede nyo may padala sa amin ang sa gayon ay patuloy ho namin maimbestigahan at masundan yung mga leads na ibinibigay ninyo sa amin. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Winston John Casio, ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Maraming salamat po.